Kapag tinunaw, di ba parang nagiging liquid. Yung mga dumi nun, tumataas. Lumulutang yon. Ang gagawin ng worker, sasalukin niya yon at yun ay kanyang itatapon. Tapos, ihihiwalay niya yung gintong puro. O, puro ginto na talaga. Tapos, papatuyuin yon. Yun na yung pure gold na sinasabi. Pure gold, meaning, dinalisay, wala nang dumi kasi inalis na. Amen? So, ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos. Ini-expose muna niya yung ating karumihan. Ini-expose muna ng Diyos yung ating puso. Ini-expose muna niya yung ating motive. Ini-expose niya yung ating iniisip. Yung ating hindi magandang karakter. Ini-expose ng Diyos. Kaya wag tayong magugulat kung sa ginagawa ng Diyos, okay, meron siyang ginagawa na ikaka-expose mo talaga. Okay? Halimbawa, inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng mga maling desisyon. So, dahil doon, na-expose ka. Amen? So, dahil na-expose ka na, nakita mo ang iyong sarili, mahina ka pala sa ganung bagay. So, anong next? O, binibigyan ka na ng Diyos ang karunungan na next time, wag nang ganyan. Ganun ng Diyos gumawa sa tao eh. Ine-expose niya tayo para baguhin niya tayo. Okay? At yan, wala diyang masama. Ganyan talaga ang gawain ni Lord yan eh. Kumbaga, what I mean is, gawa ng Diyos yan. Ine-expose niya yung ating puso. Kailangan lang mag-response tayo ng tama. Kailangan lang mag-response tayo ng maganda. Okay? So yan. Kasi, trabaho ng Diyos na baguhin tayo. Okay? Trabaho ng Diyos na tayo ay baguhin. Tingnan nyo sa 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. Diba galing yun sa 2 Corinthians 5:17? O ngayon, tuloy natin sa 18. 17:18, basahin mo na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ayun. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Eh tayo din natin kayang gawin yun eh. Makipag-isa ka tapos bababago ka? No. Wala yan sa kapangyarihan natin. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung iaalaw mo ang Diyos na baguhin ka niya, magbabago ka talaga. Kailangan lang, wag mong pigilan yung gawa ng Diyos. Dahil gumagawa ang Diyos eh. Pag ang Diyos kasi gumawa, okay, gumagawa siya ng mga bagong bagay. Di ba? Gumagawa ang Diyos ng bagong bagay sa buhay natin. Kaya nga, ang resulta niyang pagbabago eh. Kasi hindi ka naman ganyan dati. Tinan mo ngayon, wala ka namang interes sa pagsisimba. Ba't ka nagsisimba ngayon? Di ba? So, sa una siguro, meron kang hindi magandang o meron kang ibang layunin. Bagamat hindi naman siguro maaring masama ang iyong intensyon, pero may intention ka na hindi naman talaga para sa Diyos. Kaya ka lang nagsisimba dahil meron kang gustong mangyari. O kaya andyan yung crush mo. O kaya naman gusto mo lang ng ibang bagay, wala kang magawa. Nabuburyo ka sa buhay. Okay? Pero kakasimba mo naman, ang Diyos, di mo namamalayan, gumagawa sa'yo, binabago niya yung layunin ng puso mo. Binabago niya yung isip mo. Hanggang sa na itutumpak sa kanyang layunin. Ano yon? Yung magbago ka. Okay? Yung tayo ay magbago. Okay? So, sinong gumagawa niyan? Ang Diyos. Kaya kahit ilang taon ka magsimba, kahit 20 years ka magsimba, pero kung hindi mo iaalaw si Lord na baguhin ka, hindi ka magbabago dahil trabaho ng Diyos yan. 'Di ba? At anumang galit natin sa isang tao na magbago siya, diyan magbabago dahil wala tayong kapangyarihan doon. Okay? Ang kaya lang natin gawin, tanggapin siya at mahalin. Kahit ganyan siya. Okay? Pero yung babaguhin,
naku, mag-aaway lang tayo. 'Di ba? Magagalit kayo sa akin, magagalit ako sa inyo. Kaya kung tayo mag-i-insist na magbago yung ating kapwa, away ang dulot nun. 'Di ba? O, dapat ang gawin natin, tanggapin siya. Basta ang alam natin, tinanggap niya si Kristo. Sapat ng dahilan yung para alalayan natin siya sa kanyang pananampalataya hanggang sa dumating yung panahon na siya ay makaranas din ng pagbabagong nararanasan natin ngayon. Amen? So kaya tayo dito, wag tayong magja-judge. Si Lord ang bahala diyan. Amen? Sapat na malaman mo na tinanggap niya si Christ at nandyan siya nagpapatuloy. Okay na yun. Okay? Wag na nating hatulan. Ang masama, yung makita natin, tinakwil si Kristo at bumalik talaga sa mundo. Yung tipo nag-backslide talaga. Nagiinom na, nagbabarkada na, binebenta na yung katawan, gumagawa na ng mga sexual immorality. Yun, dun, talagang ibang usapan na yun. Pero yung tao na kay Kristo, hayaan nyo siya. Na kay Kristo na yan eh. Si Lord na bahala dyan. Si Lord ang babago dyan, hindi tayo. So, ang gagawin lang natin, alalayan siya, tulungan siya, intindihin siya, i-rebuke siya, turuan siya, at maging matyaga tayo sa bawat isa. Amen? Kasi ang Diyos nga hanggang ngayon, pinagtsatsagaan din tayo Pinagtitimpian tayo ng Diyos para tayo ay maligtas. Diba? Kung isang desisyon lang ng Diyos, sabi niya, di ba, niligtas na kita. Bakit gumawa ka ng kalokohan na naman? O dahil dyan, alisin ko sa yung aking spirito. Hindi ka naligtas ulit. Kung ganun ang gawin ng Diyos, andali mawala ng kaligtasan. Diba? Kawawa tayo ngayon. Wala na namang babalanse sa pagkatao natin kasi wala yung Holy Spirit Pagka nilayasan ka ng Holy Spirit, pati yung mga desire mo sa mga spiritual na bagay, mawawala rin Kasi yung desire at ability to do the will of God ay gawa din ng Diyos. Hindi mo pa rin gawa yan. Tingnan nyo yung gawa ng Diyos. 'Di ba sa Pilipos 2:13 ang sabi doon, ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang inyong i-desire at bigyan kayo ng kakayahan. So desire and ability to do the will of God ay trabaho din niya. Okay? Tama ba yung talata natin? 2:13, pakibasa nga. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo, upang inyong nainisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ayun, ang Diyos ang kumikilos sa inyo, sa atin, para ating naisin. 'Di ba? Noon wala tayong desire, bakit ngayon meron na? 'Di ba? Noon parang pahirapan. Ngayon, kahit pa paano nagpo-progress. 'Di ba? Alam nyo, para medyo ma-motivate naman kayo na maisip nyo. Kasi mahirap yung nagre-rely lang tayo sa sinasabi ng iba Ihambing nyo sarili nyo, noon at ngayon. Ihambing nyo lang, may progress ba? Kayo na nakakaalam nun. Kung may nakikita kayo, maganda yun. Maganda yun. Ibig sabihin, may progress talaga. Kayo naman nakakaalam niyan Ako din ang nakakaalam ng sa akin. Kayo nakakaalam ng inyo. Okay? So, para ma-motivate naman tayo, nasasabihin nila walang nagbabago sa'yo. No, may nagbabago. Kung talaga na kay Kristo ka, may nagbabago. Dahil kapag gumawa ang Diyos, ang sabi niya, tingnan mo, hindi mo pa ba nakikita, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Diba? Isaiah 43:19. Diba sabi niya, kalimutan mo na yan. Ilibing mo na sa limot ang nangyari kahapon. Ang problema, inaalala yung nangyari nung nakaraang buwan. Kasi sabi daw ng Bible, yung kahapon lang yung isa pang kahapon, hindi nakasama. No? Ibig lang sabihin nun, lahat na nangyari nun. Kalimutan mo na yun, yung mga pangit na bagay, yung mga bad, yung mga hindi magaganda, yun. Kalimutan na natin. At hindi lang ba sa kalimutan, ilibing pa sa limot. Bakit? Kasi hadlang yon para mabulagan ka, para hindi mo makita yung ginagawa ng Diyos. May ginagawa ang Diyos Alam nyo, mula sa talatang yon, isa lang ang bubulag sa'yo, bakit hindi mo nakikita na ang Diyos may ginagawa? Nakapako ka pa sa nakaraan. Nabubuhay ka pa sa nakaraan.
Di ba? Huwag ka na mabuhay doon. Sampalin mo nga yung katabi. Ay, hindi, wag. Oh, sige, sampalin mo nga. Sabihin mo, huwag ka na mabuhay doon. Magano na kayo. Let us move on. Kasi ang Diyos, kapag ka gumawa, gumagawa siya ng bagong bagay. Okay? Hindi niya nire-repeat yung nangyari kahapon. Life is progressive with Christ. With Christ. Life is progressive. Nagbabago ka. Noon, patala-talata lang. 'Di ba? Ngayon chapter na. 'Di ba? Noon pabasa-basa lang. Ngayon nadadagdagan, gusto mo nang makarinig, gusto mo nang mag-aral. Noon pag ganun-ganun lang, gusto mo lang makarinig. Ngayon gusto mo nang mag-share ng Word of God. Kahit hindi ka marunong, yung parang may sense na gusto kong ibahagi ito, gusto ko din mag-share, gusto kong mag-participate. So nagpo-progress. 'Di ba? Nagpo-progress yung ating buhay kay Kristo. At unti-unti naman 'yan. 'Di ba? Yan ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Tumataas sa isang panibagong antas ng kaluwalhatian. 'Di ba? Yung ating kaluwalhatian tumataas ng kahit kaunti, paunti-unti, at least tumataas. Yun yung sinasabi lang, kahit na mabagal, at least may progress naman. 'Di ba? Amen? Kahit mabagal, at least may progress. Mas doon na ako sa mabagal na nagpo-progress kaysa doon sa ilang taon na walang progress. 'Di ba? Okay din naman yung mabilis ang progress. May mabilis o mabagal. Hindi naman tayo pare-parehas eh. 'Di ba naalala nyo yung isang sanga, may 2 bunga. Sabay sumulpot yung bunga. Pero mas hinog yung isa medyo hilaw pa. So doon makikita nyo kahit sa mga bunga ng puno, hindi pare-parehas yung bilis ng maturity. Merong mabagal, merong mabilis. 'Di ba? Salamat sa Diyos kung mabilis ka nag-progress. Amen? Salamat din sa Diyos kahit mabagal. Ang importante, nagpo-progress. Alam niyo, ang importante na kay Kristo tayo. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang importante, nasa Diyos tayo. Yan ang mahalaga. Huwag na tayong mag-isipan ng kung ano-anong mga bagay. Ang importante, tayo ay nasa Diyos. Okay? So, talagang hindi ko ito matatapos. Nasa unang puntos pa lang tayo. At dahil dyan, ito ay magiging series na naman. So, gospel, teaching. Okay? Ayun, nakita ko. Galatia 6:15 pala yun. Galatia 6:15. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Alaga kung siya ay bago ng nilalang. Ayun. Hindi na mahalaga kung tuloy o hindi tuloy ang isang tao. Ang mahalaga, siya ay isa ng bagong nilalang. At ang Diyos nang bahala sa kanya. Amen? Ang importante, merong kang Kristo na nagdudulot sa iyo ng at least unti-unting pagbabago. Amen? Kaya sa buhay natin sa Diyos, sa ating journey, i-take natin itong message na to. Yung gospel message. Ano yung gospel message? Ang gospel message is repentance. Okay? Repentance. Sabi ng Lord, kung talagang natututunan natin ang kanyang mensahe, tayo ay lalayo at magsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan. So, tayong lahat ay tumayo